So dito sa video ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga OLA na dinagdag doon sa sinasabi doon sa Senate hearing ng SEC na nagkaroon nga raw ng 40 plus na dinagdag sa list. Pagkatapos, meron din daw silang inilist doon bago nag-update noong March 18, 2025 na kung saan yun yung binasa sa Senate hearing, di ba? Pero hindi pinakita kung ano-ano. Pero ito, may nakuha akong info kung ano yung mga OLA na natagdag at kung ano yung mga OLA na inalist na update sa updated list ng SEC dito noong March 18, 2025. Alright, magandang gabi mga kadyani. Muli, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online lending app. So yun nga, syempre meron tayong nakalkal at ito, hindi galing sa akin to ito ay galing sa list nung sa binasa ni Senator Rapi Tulfo doon sa Senate hearing nung nakaraan. At yung mga nadagdag, uunahin natin kung ano yung mga nadagdag na OLA noong nakaraan. Kaya nga, nagtaka diyo, dapat 100 plus lang something o 90 plus something. Basta 40 yung nadagdag eh. Ito siya yung list ng 40 na OLA. Ito yung companies added in the 18 of March 2025 updated list. Ito yung mga nadagdag. Sabi doon sa list. Advanced Tech Lending, hindi ko sure. Buena Vista Financing Corporation, napakita ko sa inyo. Cash Express Southeast Asia Lending, Saint Marge Financing Incorporated, Sipat Credit sa mga OFW. Copperstone, ito question na question sa akin to. Kasi rebook ito. Tapos ngayon nakabalik, dinagdag pa. Dahil nga na-rebook dahil sa unfair debt collection practices. Tapos nakabalik pa, di ba? Question sa akin talaga, ito talagang hindi ako makakalimot dito eh. Si Corpan Lending Investor Corporation, hindi ko masyadong familiar. Profort More Lending, Discovery Credit Solutions Corp, E-Generation Lending with DTI names. Etong si E-Generation, si ano to? Mr. Cash. Lagi naman dyan yan eh. Edoc for All Lending, E-Square, First Circle Growth Finance. Familiar pero di ko maalala kung ano yung OLA. iDirect Finance, ito yung hindi ko na matanda. Basta familiar din siya sa akin. Itong si iFund Lending Corporation, yung Madalone, Jax Finance Philippines Corporation, Credibo, Kaya Mo Elias Lending, KD March Lending, tapos yung Kibico Lending, tapos yung LF Lending Services Corporation, Lone Star Lending Group, yung Lucky Shell may pera, if I remember it correctly. Alam ko yung Lucky Shell may pera yan. New Cross Credit and Financing, tapos NIT Lending ba to? Hindi ko basa, malabo. NIT Lending, Perajet, ayan, nakalagay naman. Philippine Top Platinum Lending, Rusco Lending na para nag-viral yan doon sa motorcycle loans, no? If I can remember it correctly. Super Space Lending, si Super Space ba parang si Peso Here ba ito? Di ako masyado ma-recall sa utak ko. Si C-Money Credit, C-Money Credit, Singularity Lending, medyo familiar din siya. Skyro Lending, si Sophie Lending, si Pinbro ito, website po siya. Okay? At Street Corner Lending, doing business as Akulako. Suki Financing, Supreme Money Lending Corporation. Itong si Supreme Money sa mga OFW na mga loan apps na ito. Tapos, di ko sure, may nagsabi kasi na hindi raw ito OLA, pero ito, nakalistat doon sa mga OLA. Okay na nakikipag-debate sa mga magsasabing ganon. Ang sa akin lang, kung nakalista sa online lending platform, is para sa akin is OLA pa rin. Ayan, nakalagay Supreme Money Lending. And then the Golden Financing Corporation, Thrift Platinum Lending, Thrift Platinum, para familiar din siya, hindi ko na maalala kung yung OLA, okay? Wing of Integrity Lending, ito si Benny at si Isibaro, kasi kayo ko naman silang i-record, basta makilala at saka lagi ko naririnig, doon po ako, kung ano yung lagi may reklamo, yun po yung madalas ko naaalala. And then itong si Asteria, Cash Bashar,
di masyado familiar. Pero yung Asteria, familiar yung lending company. Okay? Yun po yung mga nadagdag doon sa binanggit ni Senator Rapi, doon sa Senate hearing. Yan po yung kino-complain na bakit may 4 na po na dagdag. Gayong may moratorium na dapat hindi na madadagdagan noong 2021. Tapos madadagdag pa yung mga na-revoke na. Ito naman po yung list ng mga companies na ni-remove noong November 2, 2021. Ito pa yung mga na-remove na updated list. Ibig sabihin, parang mga tinanggal na doon sa updated list. Pero may question pa rin ako dito sa isang OLA rito. Itong 9F lending, talagang wala na yan. Hindi ko na nakita. Cash Trees Lending, E-Lending Incorporation. Iba yung E-Lending ha. Itong si E-Lending, familiar din, pero hindi ko maalala kung anong OLA. Itong si Excellent Era Lending Services Corporation, kilalang kilala to. Ito, familiar sa akin, lagi ko narinig. Si Excellent Era, si Support Loan App. Diba? Ang daming complaint yan. Ibig sabihin, wala na siya sa list ng SEC. Recorded on lending platform. Okay ha? Malinaw, wala na siya sa SEC. Got It Lending. Tapos, doon nakaraan, diba? Ito pa yung sinabi ko sa inyo na nawawala yung hyphen lending na peso wallet at credit cash. Ito na, kasama sila ron sa mga nawawala. Sa mga inalis ng SEC. So, it means legit, wala na. Wala na silang lisensya. Hindi na binabanggit ko revoke, pero wala na sila sa list. Remove na po. Ayan o. Hyphen Lending. HT Financial Lending Services. Hindi ko masyado pa yun. Joywin. Ito medyo familiar, pero hindi ko na maalala kung anong OLA. Just My Lending. Makati Loan. Tapos si Populous Lending Corporation. Actually, matagal nang marami record dito si Populous. Ito po si Nucash. Kung may mga nakakalala pa kay Nucash. Yung mahilig magpadala ng mga ambulansya doon sa kliyente. Okay. Tapos si di ko basa Punobi, pakibasa na, di ko mabasa. Basta may something na po, hindi masyado familiar. Second Pay Financing, Somerset Lending Corporation, Suncash, familiar, parang narig na to sa programa ni Bentulfo Imbitag. Familiar siya, Suncash. Si Sunloan, ito po si Peso Plus, kung maalala ko ng talagang if I remember it correctly, ako si Sunloan, is si Peso Plus. Sun Prime, ito si yung na sinasabi, si Sun Prime na wala na doon si, pangalan nito, yung Salmon, okay? Pero kasi alam ko legit si Salmon eh. And then, si Surety Cash, di ba? Na-revoke si Surety Cash, nakaraan lang. Si Tekwang Lending, medyo familiar din siya. Transnational Financial Services. And then ito yung question ko ngayon, si U-Peso 21. Kung ni-remove, bakit pag tinitingnan ko yung updated list ng SEC sa online lending platform na mga recorded, nandun pa rin siya. At ang OLA niya is si Peso Q. Diba? Kung ni-remove ito, bakit nandun pa rin? Question na naman. Okay? Umbrella Lending Investor. Tapos si Unistar Credit and Finance Corporation and Philippine Microdot Financing. Itong si Philippine Microdot Financing, ito yung merong pautang peso rin, bukod kay LHL. Diba? Tapos yung isang walang pangalan na company na pautang peso rin. Si Philippine Microdot may kaso na isa ng pang-ACC sa DOJ po. Okay? May kaso po yan. So, yun po yung mga nawala o yung mga inalis doon sa SEC list of recorded online lending platform. Yung una kong binanggit sa inyo, yung 40, yun po yung dinagdag na sinasabi doon sa Senate hearing na hawak ni Senator Rapi Tulfo na binabasa niya. So, nagkaroon kayo ng info, medyo nagkaroon lang din ako ng buti nga may nakita kong ganito list. At least malalaman natin kung ano yung mga tinanggal na mga OLA doon sa updated list ng SEC noong March 18. Tapos yung mga dinagdag nila at tinanggal. Okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po kasi na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.